2011. Pumasok kami dyan sa lugar ng Albarca. Bali, battalion operation yan ng 14 company. Nandiyan pa yung 14 company noon, tapos 13 company, 4th SR Battalion. Kami yung mga naglaro dyan sa Albarca na yan. Since marami-rami rin yung tropa na pumasok dyan talaga. Hindi rin napaya talaga. Halos lahat ng pasok namin dyan talaga, entertaining ka talaga ng kalaban dyan, sir. Sa Albarca na yan. Yun, medyo naanuhan nga lang, namatayan ng isang tropa dahil talagang kampo rin kasi yan. Yung Albarca na yan, tinatawag nilang Albarca. Malaking kampo yan. 4 na legal camp ng MILF yan, yung nandyan sa loob ng Albarca. Na pag maglaro yung tropa sa paligid at maengkwentro, lahat ng MI dyan sa ETS na yan, naglalabasan talaga yan. Yan ang tumutulong. Kahit sabihin natin na magkakarido-rido sila, pero pag engkwentro na, sila pa rin talaga yung nagtutulong-tulong dyan. Kaya hindi tayo pwedeng magkumpiyansa na kahit babae yan o bata na nagrarubber yan. Makita mo na lang yan sa engkwentro, talagang may mga hawak na rin yung baril. Sila na rin mismo talaga yung kalaban natin sa ano. Yun, namatayan kami noon ng isa, January 18. Yun yung pagkamatay ni late Noel Basal sa 13 company yan galing. Tapos yung mga following operation namin noon na enkwentro din kami yan, April 16, 2011. Yung target dyan noon namin ng 13 company noon, madaling araw namin nilakad dyan. Magdamag din na halos na lakaran. Nung makarating kami doon sa area, yan na nga yung may guide kami na Muslim na tawag si Ustad. Ano yan, pagdating na doon sa area, parang dinala talaga niya kami doon. Since na alam namin na yung area na yan talaga is nasa amin yung Gulf Charlie yan. Tapos may 3 sighting kasi yan. Yung intel report, tapos yung tulong din ng mga kaibigan natin, tapos may nag-guide na nandun talaga yung kalaban. Then nung inopirita namin nung gabi kami umalis, mga alas 8, lakad kami, dinahandahan namin na makadikit doon sa area dahil may katulong din na guide. Nung mag alas 5 na, medyo paliwanag na, tilawak na yung mga manok. Yung nag-guide doon na si Ustad, nagsabi na sa amin na, sir, parang nawawala tayo, sabi niya. Dito lang muna kayo at titingnan ko muna doon. Doon na kami kinabahan na parang na ito, iba na ito. Ngayon, hindi na namin pinalis yung nag-guide. Then inano na lang namin, binasihan namin yung mapa, yung sighting doon sa sa mapa. Then in-scour namin yung yung taas, high ground, cleaner namin, negative. Tapos yung side by side na in-scour din namin, buong barangay yan. Nung pababa na kami doon, last na na yung bahayan. Yun na papalapit kami doon sa bahayan. Biglang may nagulat na tao, may Muslim nakamalong ba. Tumalon doon ngayon sa bahay. Tapos may bit-bit na baril. Tapos may nakita rin kaming mga babae, bata. Nakakita na kami ng baril. Pinutukan na namin, inunahan na namin. Then ngayon, siyempre may bata, ang nag-anuman yung officer na ceasefire, kaya may mga bata. In-observe din namin, sir, kalaban. Mag-return fire na yung kalaban yun. Medyo nakaano rin sila doon. Tama din sila sa tropa. May tropa din tayong nawundidan kasi ceasefire yung putok ng tropa, kaya nawundidan tayo ng isa doon. Matagal na par fight yun. Hanggang alas 2 yun. Alas 2, simula alas 5 hanggang alas 2 ng tanghali yun, sir, hapon. Talagang mabang par fight. Pero dahil sa maganda yung ng operation, nakarecover tayo doon ng 5 baril. 5 baril, tapos 2 body count. Yan yung na-score natin doon. Tapos mga subversive documents, marami tayong nakuha dahil bahayan yun. Tapos mga bandoler. Tapos yung mga nila, yung mga marami, mga uniform ng mga tropa. Yung mga ginamit din nila uniform ng may sa police, sa army, sa marine, sa halo-halo, yung mga recover din nila na nabawi natin. Nakuha namin yun, sir. Tapos noon, syempre, nawundidan ng 2 tropa yung nawundi doon, sir. Yung kay Lieutenant Asistores, tsaka yung kay Staff Sergeant Goyo noon.
Yun yung nabunded. Tapos meron pa sa batalyon, yun si Corporal Sabod na wounded yan din, sir. Pero dahil maganda nga yung ano ng operation nun, medyo okay pa rin. Kaya ganun na lang, sir, yung nangyari sa ano, tropa. Tapos yung mga following operation sa lugar na yun, sir, mga sumunod na operation doon na October 5, may sighting din yan, sir. Malaking sighting din yan. Palikasalan yan kay Jamiri. Yan yung sighting nun dyan sa ano, sa Albarca. Malapit din yan, sir, doon sa pinag-encounteran. Nung madaling araw na pumasok kami doon, naghintay kami ng liwanag kasi narating na namin yung ano, yung area na may guide din tayo dyan na Muslim. Tinuro din yung area. Pagdating doon sa area, naghintay lang kami ng liwanag. Tapos naka-skirmish na kami. Pagdating na doon sa ano, yung magliliwanag, cleaner na namin yung ano, dahan-dahan na kaming lumapit sa bahayan. Then wala na, parang nagulat din kami sa mga tao kaya parang walang reaksyon nung makakita na papalapit na kami, parang wala lang silang reaksyon. Normal lang, sir, yung kanila yung ano ba, nung papalapit na kami. Tapos inipo namin yung mga tao. Pagkaipo namin sa tao, bigla cleaner namin yung mga bahayan. Recover kami doon, sir, ng ano, ng mga scoop, tapos NVG. Tapos nakita namin yung mga bayan doon, may mga picture ng mga MI na ano. Pero wala kaming nakuhang baril doon, sir. Dahil kabady rin namin doon yung 14 company, nandun naman sila sa taas. Nung nandun kami sa baba na nag-clear pa kami sa barangay, nagtawag ngayon sa amin yung 14 company, may nagpakita daw na 2 armado doon sa taas. Pero hindi nila pinutukan. Baka mabulabog. Hindi man din sila pinutukan. Tapos syempre sa SOP natin, sa Ranger, clear lahat yan. Binalikan namin ngayon. Nung cleaner namin yung taas, sa may eskwelahan, nabot namin doon, sir, yung mga kape. May mga may init pang kape doon eh. Siguro mga nagkakape sila doon. Tapos may mga cellphone pang mga nakasabit doon na naiwan siguro sa pagmamadali nila, nagtakbuhan. Positive talaga yung area na may kalaban talaga. Hinit namin yung taas, cleaner namin. Tapos yun lang nakuha namin, yung mga cellphone nila doon na ano, tapos mandahing uniforme. Tapos nung in-scour namin yung bahayan, nung papasok na kami doon sa bahayan, na may mga lead team naman ano ron, kami second team kami. Yun na, bigla ng ano, nag-aabang na pala doon yung kalaban. Doon din na wounded si late Corporal Gumangan. Doon siya na wounded, October 5 yun. Then grabe snipe nila kasi naka-position sila eh. Dahil kami yung ano yung pumasok naka-position na yung kalaban doon. Nahirapan din kami mag-ano ron dahil ang dami talaga ng kalaban. Nakapaghanda din sila kasi ano, tapos habang tumatagal yung putukan, lalong parami yung kalaban. Mayroon na kaming nag-request na kami ng ano, ng air support, air evac para ano, chopper. Ngayon yung mga chopper natin doon, di rin makalapag ini-snipe din nila. Ini-snipe nila, sir, yung mga chopper natin. Kaya yung wounded nahirapan na mailabas kasi napakalayo ng ano, ng pinaglabasan gawa ng hindi makalapag yung chopper. Kung hindi lang din sa tulong ng air support yung MG, maano rin sila, doon sila na demolarize o sa MG. Nung binanata ng MG yung ano, yung pinakang pinapwestuhan nila. Yun, medyo naglaylo-laylo sila. Pero habang tumatagal yung pukpukan talagang dumadami talaga sila. Observe talaga namin. Tapos yung mga nasa ano kasi yan, ATS, nagsilabasan na yan sila. Talagang kumakapalang kalaban. Tapos nung may exit namin si Lik Gumangan nun doon sa hindi na rin siya umabot kay masama yung tama niya talaga nun. Hindi na rin umabot sa hospital sa Zamboanga. Sa chopper pa lang yun, wala na. Binawian na rin siya ng buhay doon. Tapos nagpakalma ngayon yung ano, yung batalyon, medyo naglaylo sa operation. October 5. Tapos kami medyo training doon sa batalyon. Then nung training kami doon, October 18, bigla na lang ano to, magang-maga, mga alas 6. Bigla na lang pukpukan na. Tunugan yung ano doon. Kumanta na yung mga 60 nila doon. Tapos nagmonitor kami sa radyo. May tropa na kagad yung SF, yung scuba, kung ano nila sir scuba. Yan na yun, na-monitor namin na nagre-request na sila ng ano, air evac, chopper. Tapos yung ano, reinforcement.
Kasi nandun pala, na-engage na rin sila. Wala rin kaalam-alam yung batalyon tsaka yung kumpanya na may nag-operate doon sa loob. Na ano, tapos habang minomonitor namin yung radyo, habang tumatagal, napapatal na sila kaya dumadami yung ano nila, yung wounded nila. Tapos nung mabilis din naman yung reaction ng tropa, nag-inta kami sa batalyon. Bali, 2 kumpanya kami, yung 13 company at saka yung 10 company. Nag-intak na doon sa 4th Battalion para mag-reinforce. Chopper, insertion niya, chopper na talaga. Tapos nag-unload doon sa dagat na approach yung tropa kasi walang iba talagang pag-approachan. Mga 50 meters pa lang yun, yung pagpasok ng tropa, yan yung 10 company, talagang inkwentro talaga na bangga agad sila, sir. Yung sa Koyon? Oh, yun, sa Scuba yan, sir. Scuba. Reinforce talaga yan, sir. Tapos habang tumatagal, ilan-ilan lang naman ang laman ng chopper, parami rin ang parami, kaya continuous yung doon sila medyo naglaylo yung kalaban. Tapos hanggang sa mapasok talaga yung encounter site na nandun na talaga yung mga tropa na wounded. Yun, sa tulong talaga ng Ranger, malaking talaga alam ng yung SF yan. Ranger talaga yung pumasok ng talagang kailangan na walang doon, sir. Tapos pagdating ng doon, may isang kumpanya man sila ng SF na kabady. Pero halos hindi rin nakagalaw yung isang kumpanya ng SF kasi parang na-surprise din sila doon sa dami ng kalaban. Ranger talaga yung nagpasok doon. Then in-exit yung yung mga wounded, pati Kia, Wea, sama-sama na in-exit agad para maibak. Tapos yung may mga tropa pa tayo na mga na-missing doon. Ilang araw din yun bago nakuha. Kaya napaw din niya ng kuha din ng yan, kalaban doon sa sa encounter site. Tapos nung yung mga sumunod na medyo malaki-laking yun. Na-alert na lahat ng tropa doon na dahil doon sa nangyari na yun. Dahil baka kung papasukin yung area para ma-recover yung mga tropa natin doon na nawawala pa. Nagkaroon naman doon, sir, ng usapan na hanggat maaari kukunin yung mga tropa natin na nawawala, yung mga napaw nila doon sa loob pero hindi napapasok ang sundalo. Sina gobernur na lang ang kumuha ng doon, sir, ng mga tropa natin, pero wala na rin talaga kay tinuluyan din talaga ng kalaban. Pinaw nila, tapos yun, medyo brutal pa nga yung pagkakaano nila doon sa ibang tropa natin brutal yung pagkakapatay sa kanila. Tapos yun, simula nun talaga lesson learned na din yung mga nangyari na yun. Kasi medyo na-question nga yung operation na yun kung bakit gano'n na October 5 lang pumasok kami doon. Namatayin kami, gano'n yung nakalaban. Tapos bigla na lang pumasok sila na walang coordination sa sa batalyon, kay area naman namin yung lugar na yan, yung Albarca na yan. Tapos yung mga sumunod pa na enkwentro doon,